Hi mga kanagkarag! Welcome back to my vlog. Isang magandang umaga sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. At ito na nga ang mga latest na mga pasabog na mga pa-intriga galore na pinag-uusapan, pinagchichikahan ng mga active na mga chismoso at mga chismosa sa social media. Kung saan na lang ako napadpad na para makasagap ng mga chismis, mga pa-intriga na mapag-usapan. Of course, dahil dyan naman talaga yung main content ng YouTube channel ko, ang pagiging chismosa, ang paghahanap ng mga intriga, ang paghahanap ng away. Ay! Para sa pangkabuhayan showcase, para sa ekonomiya at para sa chismis with cause natin. Todo na natin to mga karag-karag with pabonggahang menopausal, fashion, distraction, look. Oh, di ba? Eto na nga, sa send-off party ni Atisa Manalo kahapon, na kung saan yung pa-outfit, yung pag-gown, yung pa-styling ni Maring Atisa, very fenkes-fenkes kaayos siya mga karag-karag at bumagay naman sa kanya yung yung pa-look niya, yung pa-makeup niya, bumagay talaga. Para sa akin lang ha, ewan ko sa inyo, o magkaiba-iba tayo ng mga pa-taste. Baka hindi nyo magustuhan, ako nagustuhan ko, so magrespetuhan na lang tayo dito. At dahil sa pamamasyal ko nga kanina, naku, ang dami palang hanash, ang dami palang hindi nagkagusto sa naging palok, sa naging paggaw ni Maring Atisa Manalo na which is inspired daw doon sa isang pink na tower sa Thailand na may pa-dragon sa dulo. Tapos yung paggaon daw ni Atisa Manalo na pa-dragon dito ba? Ako sa akin pa-flower lang kasi ito yung menopausal ko. Halaka. Saan daw, sino daw gumawa at saan daw nabili yung nilagay sa paggaw ni Maring Atisa na pa-dragon na mura daw butiki. Hindi nila alam kung dragon ba yun or ano. Naluka ko mga karag-karag. Alam na, mahirap magkomento, mahirap mag-react gayong wala naman akong alam sa fashion. Wala naman akong alam dyan sa mga pa-styling eksena galore. Ang alam ko lang is ito lang yung kabaliwang menopausal pa-fashion distraction look ko. Kaya mahirap magbigay ng opinion bitaw dahil hindi naman ako eksperto sa ganyan. Diba? Kaya, nako, ibibigay ko sa inyo yung comment section kung isa rin ba kayo sa bitaw, humanash dito nga sa naging evening pa-gown pala ni Maring Atisa Manalo natin na copycat doon sa isang pink tower ng Thailand na kung saan very inspired daw sana ba. Kaso, yung pagiging inspired daw ng team ni Atisa Manalo is wale. Thumbs down daw. Anyari. Yung trying hard to be Catriona Gray daw. Kaso, pumalpak. Ay nako, grabe ang sakit nun. Hindi ko alam, wala ako magiging reaction. Kasi hindi ko alam ang fashion. Kaya, sabi nila, sana naging simple na lang daw kung gusto nilang mag-inspired sa Thailand na mga pa-outfit, na mga pa-gown like Catriona Gray, sana sinimplihan. Sana, yung lang ba, yung makatotohanan daw, yung hindi trying hard, yun yung mga hanas nila. Kasi alam naman daw nila na mahirap damitan, mahirap bagayan na mga susuotin si Maring Atisa Manalo dahil sobrang ganda na daw. So, speechless mapuko, oy. Yung wala ka talagang alam sa fashion, yung hindi ka makareact ba. So, para naman sa akin okay lang naman sa akin yung yung bumagay naman siya sa akin mga karag-karag. Pero ewan ko sa inyo kung ano yung magiging reaction ninyo tungkol nga dito sa pa-inspired na pa-pink tower na mula sa Thailand. Sana matuto na daw ang team ni Atisa Manalo or maging si Atisa Manalo at ang Miss Universe Organization yung pag-experiment na habang papalapit na papalapit yung laban, hindi pa rin daw nila makuha yung tamang timpla na nababagay kay Atisa Manalo. Bakit daw kailangan pa nilang i-mold si Atisa Manalo sa pagiging Miss International Queen dahil yun daw ang nangyayari sa naging pa-styling ni Atisa sa kanyang pa-send-off party. Naambot lang. Ang hirap kontrahin. Ang hirap din hindi susang-ayunan dahil makaiba-iba nga tayo ng opinion at paniniwala at pananaw. Pero para naman sa akin, support na lang jud tayo ani. Kapag humanas pa kayo ng humanas, mag-react pa kayo at sasalungat kayo, pero at the end of the day, yung team ni Atisa Manalo, yung team ng Miss Universe Philippines Organization, sila talaga yung nasusunod. Di ba na lang kung kukuha sila ng mga idea mula sa mga fans, di ba? At kung hindi man, kung magkalaman na yan sa darating na final sa Miss Universe
2025 kung matutuloy nga sa Thailand, di ba? Dahil ito nga nangyari ngayon sa pagpanaw ng kanilang queen doon na usapan. So sana matuloy sa Thailand, at kung naghahintay na lang na di ba, official announcement sa araw na to. So mamaya malalaman natin. So ewan ko sa inyo mga karagkarag kung ano yung magiging reaction nyo dito nga sa naging pa-styling ni Atisa Manalo. Pasok ba sa panlasa ninyo? Pasok. Ewan ko sa inyo mga karagkarag kung ano yung magiging komento o reaction ninyo sa mga magagaling dyan sa mga fashion, styling, eksena, galore. Comment down below kung ano yung magiging reaction nyo sa naging pag-gown, pa-styling ni Maring Atisa Manalo natin sa kanyang send-off na maraming humanash na hindi bagay, na trying hard. Comment down below, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe ko Ragan Karag, and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest kaganapan at late na intriga sa mundo ng beauty pageant. And thank you for watching. See you in my next vlog. Bye-bye!